talagang nakakalito eh. Meaning, nung araw, you would not see or hear a justice. They were only read. Talagang they avoid social, they avoid familiars, pero iba ito, talagang banat ang banat sa media, hindi naman under oath, hindi naman ma-cross-examine. So I think that at the end of the day, they have to face the people, I mean the defense lawyers and he, na ibigay na yung in due time, now is the time. Alright, si Attorney Manny Luna naman para sa kanyang mensahe sa ating mga manonood. Well, one lesson na natutunan natin dito is that yung impeachment, hindi strictly legal yan. If we look at the historical background ng impeachment sa ibang bansa, especially sa Estados Unidos, you will see that impeachment is what is in the mind of every senator. And the public, no, merong karapatan ng public na makilahok dito sa proseso because this is a political process. So we cannot dissociate from public opinion. Ang media dito is very important kasi sila po ang nag-inform sa ating publiko sa anong nangyayari sa impeachment. So I hope at the end of the day we can be more productive in the sense that we will view this as a national interest issue. Tapos, this will strengthen our democracy rather than cause some problems. Magiging malakas po ang Pilipinas and we will get out from that labeling that we are a banana republic. Na tayo po ay sumusunod sa proseso at nirerespeto natin po ang resulta ng mga processes na yan. Okay, maraming salamat Attorney Luna. At mula naman sa Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Bong Ifurong. Ako naman, I'm relieved to know na ultimately pala si Senator Trillanes will look at the evidence. Kasi ang pagkaintindi ko nung una, he admitted bias and at the same time, he will consult the people. I'm just waiting to hear from him na titignan rin pala niya yung evidence. So, sir, I salute you for that na ultimately pala titignan mo yung evidence. So, para sa akin kasi as a lawyer, importante yung evidence eh. Ako, kung hindi importante yung evidence, bakit may impeachment rules pa tayo in the first place? Kaya sa akin, kung ako lang masusunod, let's amend the Constitution, let's transform this impeachment into an administrative hearing lang, file a simple complaint, answer, somebody will decide. Kunyari, President, if the Chief Justice is being removed, the President and a Senate or a tribunal of three will decide will decide the issue, or if it's the President under impeachment, the Senate and the Chief Justice and maybe another high official will decide. Parang wala nang trial. Kasi itong trial na to, sa tingin ko, parang ano lang this is just para sa mga nakaupo, pang grandstanding nila yan. Lalo na yung mga sanay maglaro sa media, di ba? Interview dito, interview doon. So parang sino ba naman, presidente lang yan, Chief Justice lang yan, di ba? Bakit hindi sila pwedeng tanggalin as just like any other ordinary officials? Kung talagang gusto nating mapabilis yung proseso, inadapt natin yung ganyang procedure. So pangkatawanan natin yan, gaya-gaya tayo di ba? So para sa akin, huwag niyong iboboto po yung hindi niyo makita ang salin, at hindi niyo nakita yung bahay kung saan siya nakatira, kung anong kotse niya. Huwag niyo pong iboboto yon. Siguraduhin niyo po yun. Yan po ang naging epekto lang po ng impeachment na to. Kaya ako, nananawagan ako sa mga botante natin. Bago ko pala makalimutan, isang dapat natin palang hindi sa pagsisip-sip dapat nating tularan. Lalayo pa tayo si Senator Sagisag, di ba? Nakita natin, hindi siya nagpayaman. No? Yan pong example ng mga government official na hindi po naghahangad ng posisyon, hindi po naghahabol. Di ba? Makikita, kapitbahay po namin, alam ko kung saan yung bahay niya. Tinignan ko na yan nung una pa. So, sabi ko, hindi pala mayaman tong si Senator Sagisag di ba?
Oh, Okay. Kaya lang po, hindi ko alam kung may bank account din siya. So, dapat trabaho po ng AMLAC yun. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po, Attorney Bong Ifurong. Samantala, huling mensahe naman mula sa ating historian, Ms. Gloria Melencio. Ang usapin dito po ay tiwala. Kung titignan natin yung historical background ng bansa sa paglilitis, laging usapin ng public trust. Mahirap sukatin yung tiwala, pero habang nililitis natin yung nasa pinakamataas na hukuman, ako personal sinusuri ko din yung tiwala sa sarili ko. Yun ang madaling sukatin. Inaayos ko ba yung buhay ko para magkaroon ng tiwala ang mga anak ko, ang asawa ko, ang mga kababayan ko, ang employer ko, ang mga kapwa-tao ko. Maraming salamat, Ms. Melencio. At ngayon mula sa Gana Atienza Avisado Law Office, si Attorney JJ Atienza. Good afternoon po. Ito lang po yung masasabi ko. Itong impeachment trial na ito, let us hope na sana ang desisyon ay isang healthy balance not only of public perception but also of conscience and proper appreciation of evidence. So sana yun. Maraming salamat, Attorney JJ. At huling mensahe naman po mula kay Senator Antonio Trillanes IV. Sa akin po, itong impeachment trial is very important. It's a historic moment sa ating bansa. So kailangan dapat interesado kayo rito. Kasi in the future, kung magkakawindang-windang ang ating justice system, ang mabiblame lang dito is because nagpabaya tayo. And we allowed our elected leaders to decide na hindi natin sila ginawang accountable. So, but regardless kung paano ito magpupunta, kung anong decision mangyari, it shows that our democracy and our democratic institutions are working. Thank you. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at syempre sa ating studio audience. Muli na naman pong nagwakas ang 2 oras ng talakayan dito sa Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan sa Lunes po. Magkita-kita muli tayo sa Senado para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At para sa mga hindi nakapanood ng buo ng aming programa, meron pong replay mamayang alas 9:15 ng gabi dito po sa PTV. At ang programang ito ay hatid sa inyo ng pinagsamang pwersa ng PTV, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, 15 community radio stations at cable networks nationwide, at pati na po sa live streaming www.ampaglilitis.ph. Ako po si Veronica Baluit Jimenez. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay namin sa inyo ng mga update at informasyon, mga analysis po tungkol sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Muli, hanggang sa Lunes, ganap na 1:30 ng hapon, ito po ang programang Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan.